Si Akigami ay isang degenerate na pangit na talunan na nagiging matigas sa tuwing nakakakita siya ng isang babae. Ngunit lahat ay nagbabago nang siya ay naging isang monghe at napapaligiran ng mga maiinit na babae na gustong magpakasala sa kanya. Noong siya ay maliit sinabi sa kanya ng ama ni Akigami na walang sino man ang mabubuhay sa kalungkutan at dapat siyang makipag-date sa maraming patutot ng sabay-sabay. Pagkatapos ay iniwan siya ng kanyang daddy upang maglakbay sa mundo upang makilala ang iba pang mga patutot at iniwan ang kanyang pangit na kalapitang mababa ang lipad na ina kaya nakita ni Akigami sa kanyang daddy bilang isang bayani. Sa kasalukuyan normal na pumapasok si Akigami sa paaralan at pagkatapos ay pumasok sa trabaho. Ang kanyang mga kaibigan ay sumilip sa mga pisngi ng ilang mock-atas na babae pagkatapos ng paaralan at inanyayahan si Akigami sa isang mixer. Ngunit tumanggi si Akigami dahil isa siyang sigma na hindi nangangailangan ng mga babae. Mamaya nagtatrabaho siya sa isang convenience store. Humihingi ng paumanhin ang manager sa pagbibigay sa kanya ng night shift at pag-istorbo sa kanyang oras sa kanyang mga kasintahan ngunit sinabi ni Akigami sa mga manager na ang host ay para sa linggo. Pagkatapos ng trabaho nakakita siya ng kotse at naaalala ang kanyang ama bilang isang talunan. Sa buong buhay niya nakaramdam siya ng kahihiyan dahil sa pangalan ng kanyang pamilya dahil sa pagiging harem king ng kanyang ama kaya plano niyang mag-isa ang buhay at sirain ang sumpa ng kanyang pamilya sa pagkakaroon ng maraming babae. Biglang gamulong sa kanya ang isang higanteng bar aisles ng bigas at kinaladkad siya kasama nito. Tapos may babaeng nagpakita at siya ang may-ari ng Bariles. Tinanong niya ito kung ayos lang siya at nakikiliti siya sa kanyang kagandahan. Mabilis siyang tumakbo palayo dahil hindi pa niya naramdaman ang haplos ng isang babae. Sa kama naaalala niya ang dalagang bigas at pinapalo ang kanyang karne para matulog. Kinabukasan binago ni Akigami ang kanyang saloobin mula sa isang sigma at gumagapang sa mga batang babae habang sila ay nag-eehersisyo. Inaanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan sa isang mixer at pumayag siyang sumali walang pakialam sa kanyang mga lecture o trabaho. Sa mixer siya ay naging Johnny Bravo at pinagsisisihan ito pagkatapos. Mamaya nahuhumaling pa rin siya sa Rice Girl at bagsak siya sa kanyang mga klase at trabaho. Kinabukasan huminto siya sa kanyang paaralan at naging monghe upang alisin ang kanyang isip mula sa mga pag-iisip ng pagpalakpak ng pisngi. Pagkatapos ay sumama siya sa templong pinayuhan siya ng kanyang tiyuhin na puntahan para maiwasan niya ang mga babae. Doon niya nakilala ang babaeng kinahuhumalingan niya at sinarhan ito ng pinto. Binuksan ng dalaga ang pinto at napagtanto kung sino siya bago nagpalit ng damit. Nagpakita siya sa isang mainit na costume na nagpapainit sa temperatura ng lupa at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Yuzuki. Sinubukan ni Akigami na tumakas ngunit nadula sa isang bato at tumakbo si Yuzuki upang tulungan siya habang tinatalbog ang kanyang mga melon. Hindi na kinaya ni Akigami at hiniling niya kay Yuzuki na pakasalan siya. Maya-maya nag-serve siya ng tsaa pagkatapos nilang dalawa na kumalma. Nagsimula siyang magtanong sa kanya at sa palagay niya ito ay isang panayam para maging isang monghe. Sabay tingin sa kanya at sinuntok ang sarili dahil hindi niya makontrol ang malalim na pagnanasa. Iniwan siya nito upang pumunta sa banyo at nakarinig ng ingay ng hayop. Tumingin siya sa isang balon at nakita niya ang isang pasang nakulong. Sinubukan niyang iligtas ito at nahulog sa balon. Samantala tinawagan ni Yuzuki ang kanyang kaibigan at ibinalita na ang taong dapat niyang pakasalan ay maagang nakipag-date. Naguguluhan ang kaibigan niya dahil nasa tabi niya ngayon ang taong iyon at hindi si Akigami. Pagkatapos ang isa pang residente si Tsukuyo ay nagpakita at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang arranged marriage. Sinabi sa kanya ni Yuzuki na ang isang katikot-takot na multo ay nagpakita sa anyo ng Akigami at sa likod niya si Akigami ay nag-pop up na may dugo sa kanya at tinatakot ang mga babae. Humingi ng ambulansya si Akigami at bumagsak sa mga melon ni Tsukuyo. Sinipa siya ni Yuzuki at nagsitakbuhan ang mga babae. Pagkatapos hinabol sila ni Akigami at nakita siya ng kapatid ni Suzuki na tumatakbo papunta sa kanya at nahimatay. Sa isa pang silid ang ibang mga residente ng templo sina Miya at Kagura ay nagsasanay sa paggawa ng kaligrapya. Nabalisa si Miya sa ingay sa labas at tumingin ngunit sinigawan lamang ni Akigami. Bumagsak siya sa ibabaw niya at ipinakita ang kanyang bra. Pinapanood sila ni Kagura at nakita ang kanilang potensyal na gumawa ng viral on OnlyFans video. Samantala napagpasyahan ni na Yuzuki at Tsukuyo na ang multo ay gusto lamang ng mga babaeng may malalaking melon. Pagkatapos lumakad si Akigami sa kanila na gustong ipaliwanag ang mga bagay-bagay ngunit inatake siya ni Yuzuki at pinatalsik siya.
Nang maglaon na alis ang sitwasyon sa lahat ng kalituhan dahil nagkamali ang tiyuhin ni Akigami sa pagpapadala kay Akigami sa maling templo habang iniisip ni Yuzuki na siya ang lalaking pakakasalan niya. Ipinaliwanag ng madre na si Kiki na ang templo ay na-convert sa isang madre at nagmumungkahi na manatili si Akigami sa kanila upang magsanay bilang isang monghe. Tutol ang mga babae sa kanyang desisyon dahil lalaki siya. Tinukso siya ni Kiki gamit ang kanyang mga melon at bumagsak si Akigami sa sahig na dumudugo mula sa ilong. Pagkatapos pinasalamatan siya ni Akigami para sa alok ngunit tumanggi siya. Bago umalis naalala niya muli si Yuzuki at nagpaalam. Ang nakababatang kapatid na babae ni Yuzuki si Kuroge ay nagsabi kay Yuzuki na sa tingin niya ay nakakahiya na umalis siya. Maya-maya na stranded si Akigami dahil umalis na ang huling bus at sinamahan siya ni Yuzuki. Inalok niya siya na manatili sa templo dahil maraming espasyo ang templo at nagpasalamat siya sa kanya ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok. Humalukip-kip siya sa reeds nito at namula ang mukha. Sinabi niya sa kanya ang kanyang pangalan at napagtanto niya ang pangalan ng kanyang pamilya at ito ay lumabas na may utang sa kanila ang daddy niya. Nagsimula silang mag-usap ng mga paraan kung paano niya masusuklian ang mga ito mula sa pagiging gigolo hanggang sa pagbebenta ng kaliwang mani at napagpasyahan nilang gagamitin niya ang kanyang katawan para bayaran sila. Inulit ni Yuzuki na titira siya sa kanila at magtatrabaho para sa kanila bilang isang utusan. Sinubukan ng mga babae na tumutol ngunit pinutol ni Yuzuki ang isang bato sa dalawa upang ipakita sa fuckboy na ito kung sino ang amo sa templong ito. Pagkatapos ipinakita siya ni Yuzuki sa paligid ng templo. Ipinakita niya sa kanya ang kanilang principal figure na ang ulo ay naka-duct tape dahil wala silang pera at ipinangako ni Akigami na babayaran niya ang lahat ng utang at mahal ni Yuzuki ang kanyang saloobin. Sinilip sila ng mga babae at naramdaman nilang kakaiba ang kinikilos ni Yuzuki. Plano nilang buksan ang kanyang mga mata at ipakita sa kanya ang tunay na kasuklam-suklam na ugali ni Akigami. Pagkatapos gumawa ng plano si Kiki para kay Sukuyo na gamitin ang kanyang katawan para akitin si Akigami at kalaunan ay sipin siya sa kawalang hiyaan. Tumanggi si Sukuyo at naisip na dapat itong gawin ni Kiki at ng kanyang malalaking melon ngunit si Kiki ay naging pipi at pinilit si Sukuyo na gawin ito. Sa umaga maagang gumising si Akigami at nagsimulang magtrabaho. Nagising si Yuzuki na suot ang kanyang mainit na pijama at sinunog ni Akigami ang pagkain nang makita ang kanyang balak. Pinagmamasdan siya ni Sukuyo at desidido siyang sipin palabas. Gusto niya munang ipatikim ang luto nito pero hindi niya magawa dahil kapantay ang luto nito kay Gordon Ramsay. Pagkatapos binigyan niya siya ng isa pang assignment at sinabihan siyang magpalit ng damit. Pinasuot niya sa kanya ang napakanipis na damit habang malamig ang temperatura upang pigilan siya ngunit sa halip si Akigami ay nabalisa. Sinabi niya sa kanya na maglinis at linisin niya ang lugar mula sa itaas hanggang sa ibaba at hindi siya makapaniwala. Pagkatapos sinabihan siya ni Sukuyo na magtrabaho sa administrasyon at ginawa niya itong parang isang piraso ng cake. Maya-maya pina-waterboard siya ng palusot na iyon pero madali niya itong hinarap. Biglang umuwi si Yuzuki sa kanyang uniforme sa paaralan at nakita ni Akigami ang kanyang katawan at pinataas nito ang kanyang temperatura. Wala nang ideya si Sukuyo at iminungkahi ni Kiki sa huling paraan na gamitin ang kanyang pukana upang akitin siya. Maya-maya naliligo si Akigami at pumasok si Sukuyo sa banyo. Nakita niya ang ball ng kanyang elepante at mabilis itong tumalon pabalik sa bathtub. Pagkatapos nagsimulang maghubad si Sukuyo at nagplanong gawin itong masama kay Akigami sa harap ni Yuzuki. Isang kahon ang nahulog sa kanya ngunit iniligtas siya ni Akigami. Nakahiga siya sa ibabaw niya habang hubot-hubad at nalaglag sa kanya ang isang kahon na nagtulak sa kanya para halikan siya. Pagkatapos pumasok si Yuzuki at nagulat siya sa kanyang nakita. Sinabihan niya si Akigami na umalis sa banyo at nagulat si Sukuyo na gumana ang kanyang mga plano. Nang maglaon pinuri siya ng mga babae at ipinagdiwang si Akigami na nakabot pero mali ang pakiramdam ni Sukuyo tungkol dito. Nakipagkita si Sukuyo kay Yuzuki para makipag-usap ngunit iniiwasan niya ito. Hindi ito tinanggap ni Sukuyo at hinarap siya. Sinabi ni Yuzuki kay Sukuyo na sa tuwing nakikita niya ang kanyang mukha naaalala lamang niya ang mahabang Johnson ni Akigami sa kanyang ulo. Pagkatapos sinabi ni Yuzuki kay Sukuyo na alam niya ang tungkol sa kanyang mga plano at tinanong ni Sukuyo si Yuzuki kung bakit niya hinayaang manatili si Akigami sa templo. Sinabi niya sa kanya na iyon ang gagawin ng kanilang ina at si Akigami ay tila gusto niyang pabutihin ang kanyang sarili. Nagsimulang mag-isip si Sukuyo kung husgahan niya siya ng patas at gusto siyang bigyan ni Yuzuki ng pangalawang pagkakataon. Pumasok si Kiki at ipinaalam na umalis na si Akigami.
Samantala pumunta si Akigami sa dati report na dumating si Tsukuyo sa banyong kinaroroonan niya at nagsimulang maghubad at sinabihan siya ng pulis na hawakan ang damo at itigil ang pagselo sa kanila. Si Akigami ay wala nang tirahan nakaupo sa isang kahon sa ilalim ng tulay. Sinimulan niyang isipin si Yuzuki sa kanyang pijama sa umaga at tinatalbog ni Tsukuyo ang kanyang mga melon. Nalilito siya kung bakit iyon ang iniisip ng kanyang ulo at nakatutok sa pagbabayad ng kanyang utang. Pumunta siya upang maghanap ng mga presyo ng mga organ na ibebenta at si Yuzuki ay nagpakita sa kanyang harapan. Sinabihan niya itong tumingin sa kanya ngunit hindi niya magawa dahil basa ang kanyang damit at nakikita nito ang kanyang magagandang tuta. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ayaw niyang umalis siya at tuturuan niya siya tungkol sa pag-asa sa iba na siyang unang hakbang sa tunay na kaligayahan bilang isang monghe. Tsukuyo pops up at humingi ng paumanhin para sa panlilinlang sa kanya. Sa templo ang iba pang mga batang babae ay nagulat nang makita si Akigami na naroon. Nakilala ni Sai si Kirege at inihaw niya ang sarili niyang kapatid na si Yuzuki bilang isang imbecile. Naghahanda si Akigami ng hapunan at gustong tumulong ni Kirege. Nagsimula silang magluto at hinikayat siya ni Kirege na silipin sina Yuzuki at Tsukuyo sa banyo at makita ang magagandang plot ng kanilang kapatid. Sinabi sa kanya ni Kirege na lumaki na sina Yuzuki at Tsukuyo ngunit sa presensya ni Akigami medyo naging bata sila at nagustuhan iyon ni Kirege. Gusto ni Kirege na nandito siya at nagpasalamat sa kanya. Niloloko niya ito para buksan ang pinto ng banyo. Parehong nasa likod ng pinto sina Yuzuki at Tsukuyo at biniyayaan nila kami ng mga malulutong na animation ng kanilang mga plot na nagpapasaya sa Akigami. Binugbog siya ng mga ito at pinagalitan si Kirege sa sobrang pang-aasar sa kanya. Si Mia ay nagpakita at nagdeklara ng digmaan laban kay Akigami dahil sa pagdadala ng kanyang manly willy sa female kitty paradise. Hinahamon niya ito sa isang tunggalian at kung matalo siya puputulan niya ang kanyang willy. Kalaunan ay iniwan nila ang Akigami kasama sina Mia at Kagura. Hiniling ni Akigami kay Mia na itigil ang kanilang tunggalian ngunit tumanggi si Mia dahil pakiramdam niya ay nilabag siya sa unang pagkikita nila. Pagkatapos ay sinimulan nila ang kanilang tunggalian gamit ang mga samurai sword at halos putulin ni Mia ang kanyang ulo. Ayaw niyang masaktan siya at sa halip ay gamitin niya ang kanyang mga kamay. Pumunta si Mia para sa pag-atake at lumabas ang kanyang mga pitchel. Sinubukan ni Akigami na suluhin ang kanyang talon ngunit sa halip ay nahuli ang kanyang mga melon. Natamba si Mia at nanalo si Akigami. Pagkatapos ay inilabas ni Kagura ang isang libro ng mga parusa na parang Kama Sutra. Iminumungkahi niya ang parusa ng pagdidikit ng mahahabang bagay sa loob ng kanyang mga butas para masira si Mia. Tumanggi si Akigami at sa halip ay gusto niya ang libro ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Mia at naisip niya na gusto niyang ipahid ang kanyang adobo sa pagitan ng kanyang mga melon. Nakiusap siya na gawin ito sa kanya para lamang sa isang gabi at tumakas si Mia. Sa gabi sinasabi niya sa kanyang sarili na gusto niya ang libro dahil naniniwala siya sa loob nito ang susi sa kanyang kaligayahan. Pagkatapos ay pumasok si Mia sa kanyang silid at umupo sa ibabaw niya. Sinabi niya sa kanya na handa siyang harapin ang kanyang parusa. Itinulak niya ang kanyang mga melon sa kanyang mukha at sinabi sa kanya na ang panaginip na ito ay para lamang sa gabi. Nagsimulang maniwala si Akigami na panaginip lang ito hanggang sa makita niya si Kagura na may camera na nagre-record sa kanila tulad ni Kim Kardashian at Ray J. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari at sinabi sa kanya ang katotohanan na ang gusto niya ay ang libro at hindi ang kanyang pusa. Nahiya si Mia at tumakbo palayo. Nakaramdam siya ng kahihiyan at tumakbo sa shed para magnilay ngunit hinihintay siya ni Akigami doon at nilock ni Kagura ang pinto sa shed. Nakahanap siya ng kumot at pinagamit ito ngunit ayaw ni Mia ng kahit anong mahawakan ng lalaki. Napansin ni Akigami ang isang mesa at sinabi niya sa kanya na ito ay para sa pagpapakita ng mga ulo ng mga taong tumalikod sa mga turo ni Buddha. Bumahing si Mia at dinala sa kanya ni Akigami ang kumot. Tumanggi siya ngunit pinilit siya nitong gamitin at lumapit. She screams out na kapag siya ay masyadong malapit ay siya ay iyon sa kanya. Nagsisimula siyang umiyak at binigay niya sa kanya ang kumot. Hinihiling niya sa kanya na kalimutan ang nangyari ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya magagawa. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit siya kumilos nang wala sa karakter na gusto niya at sinabi niya sa kanya na ito ang kanyang tunay na kalikasan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pamilya ay kilala bilang isang pamilya ng mga degenerates. Siya ay itinuro mula sa maliit na ang babae mula sa kanyang pamilya ay may upang palibutan ang kanilang mga sarili sa maraming mga hot dudes.
Dahil sa mga turo ng kanyang pamilya iniiwasan siya ng mga tao na si Kagura lang ang gustong maging kaibigan niya. Pagkatapos ay lumipat siya sa Japan at sa Madre kung saan walang mga lalaki at nasira ang lahat ng nagpakita si Akigami. Nagsimulang umiyak si Akigami sa kanyang kwento at sinabi sa kanya na ang kanyang pamilya ay pareho na maaari niyang maiugnay. Sabay silang umiyak at nagsimulang isipin ni Mia na si Akigami na ang para sa kanya. Hinihikayat siya ni Akigami na lumaban ng sama-sama upang mahanap ang tunay na kapayapaan at si Mia bilang kanyang partner in crime. Magkahawak kamay sila at nakaramdam ng lakas ng loob. Pagkatapos ay pumasok si Kagura na umaasang makikita sila sa maraming posisyon ngunit masaya na makita silang binubuo. Inilabas niya ang libro at naudyukan ang dalawa na tuparin ang aklat ng penitensya. Kinabukasan ay nakita ni Yuzuki si Kagura na may dalang hamon at nagsimulang mamula. Binuksan ni Kagura ang pinto at lumabas na magkasama silang naglalaro ng limbo buong magdamag. Hindi makapaniwala si Yuzuki at pinarusahan si Akigami. Pumasok si Kiki at ipinaalala kay Yuzuki na ang kanyang marriage proposal ay ngayon na nakalimutan niya. Pagkatapos ay nagmadali sina Yuzuki at Akigami sa lokasyon at sinabi niya sa kanya na kailangan niya ang kasal upang ang kanyang bagong asawa ay maaaring maging punong pari dahil kailangan niya ng punong pari upang matiyak na hindi magsara ang kanyang templo. Huli na sila sa bus ngunit nakahanap si Akigami ng scooter. Sinasakyan nila ito at naubusan ng gasolina. Pagkatapos ay nakakita sila ng bus at tumalon ngunit ito pala ay isang truck na akala nila ay bus. Naaalala ni Akigami ang lakas ng loob na nagsabi sa kanya na si Yuzuki ay isang tulala at ito ay nagpapatunay sa sarili nito. Nagsimulang malungkot si Yuzuki sa pag-aakalang hindi niya kayang panatilihing bukas ang templo ngunit hinimok siya ni Akigami na magiging okay ang lahat. Pagkatapos ay nang hijack sila ng truck-con at nagmaneho papunta sa templo kung saan ang kanyang matchmaking. Nabangga nila ang truck at ipinaliwanag ni Yuzuki ang kanyang sitwasyon sa gwardya. Nagpasalamat siya kay Akigami at pumasok sa templo. Pakiramdam ni Akigami ay palem na ito bilang isang lalaking tulad niya ay hindi na siya makakasama pagkatapos niyang ikasal. Biglang may sumulpot na babae sa tabi niya at sinabihan siyang magsimulang magtrabaho. Nang maglaon ay ipinakilala ni Yuzuki ang kanyang sarili sa kanyang potensyal na asawang si Kijo at tinanong niya ito kung bakit gusto niya ito. Sinabi niya kay Kijo na mahal niya ang kanyang templo at ang mga taong naninirahan dito bilang kanyang pamilya. Napansin niyang naglilinis si Akigami sa labas at nagsimulang magpanik. Nakita siya ni Akigami at sinimulan niyang isipin na tinutokso siya nito na saktan siya. Napansin ni Akigami na ang kanyang presensya ay nakakagambala at naghahanap siya upang itago. Pagkatapos ay inaakit siya ng babae kanina at ginawa siyang matchmaker kaya si Akigami ang gumanap na Cupid at sinimulang tugmaan sila. Tinanong niya si Kijo kung ano ang magiging first date niya at binanggit niya ang mga pelikula. Nagsimulang tiklupin ni Akigami ang pag-iisip kay Yuzuki na may mga pitchel sa kanyang mukha sa isang madilim na sinehan. Tinanong niya si Kijo tungkol sa kanyang day of activity at tumugon siya ng mainit na paliguan kaya naisip ni Akigami si Yuzuki na kalahating hubad sa isang mainit na paliguan. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa kanyang plano para sa kasal at sumagot si Kijo na gusto niya ng 10 anak. Naisip ni Akigami na binubuksan ni Yuzuki ang kanyang mga binti para sa kanya at natamba siya nito. Sinabi ni Kijo kay Yuzuki na mayroon siyang mabuting kaibigan sa Akigami na tila isang matapat na tao. Naalala ni Yuzuki ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa katapatan at naging tapat siya. Sinabi niya kay Kijo na wala siyang balak magpakasal at naalala niya ang pag-uusap nila ni Kiki. Nauna nang sinabi sa kanya ni Kiki na pakasalan na lang niya ang isang panunuyo na pari na gustong makipag-bump ng tiyan kay Yuzuki at makipaghiwalay sa kanila pagkatapos ng 3 taon matapos maging punong pari si Yuzuki. Naiintindihan ni Kijo ang kanyang intensyon na iligtas ang kanyang templo. Humingi siya ng paumanhin at hiniling sa kanya na pakasalan siya ngunit tumanggi si Kijo at sinabi sa kanya na ang kanyang templo ay isang piraso ng tambakan na hindi nararapat protektahan. Nagpakita si Akigami at nakiusap kay Kijo para sa pangalawang pagkakataon. Sinabi sa kanya ni Kijo na dapat siyang maging masaya na ang templo ay nagsasara dahil hindi na niya ito kailangang pagsilbihan sa kabila ng kanyang utang. Nakiusap pa rin si Akigami kay Kijo at sinabi sa kanya na susuportahan niya si Yuzuki sa lahat ng paghihirap sa pagprotekta sa templo. Pagkatapos ay tinanggap ni Kijo ang kanyang proposal ngunit sa pamamagitan lamang ng pagpapahiram sa kanya ng kanyang pangalan para sa templo. Maya-maya ay umuwi sina Akigami at Yuzuki at ipinagdiwang ni Akigami ang templo nang hindi nagsasara at yumoko si Yuzuki nang makita ang kanyang kagalakan.
Napapikit siya para hindi makita ang pulang mukha nito at nakita niyang namumula ito. Maya-maya pa ay umalis na ang huling tren at walang available na taxi. Naghahanap sila ng mapagpahingahan at makakita ng Love Hotel. Iminungkahi ni Yuzuki na mag-check-in sila sa hotel. Sa silid tumanggi si Akigami na tumingin sa pader ng pagkaalipin at nakahanap si Yuzuki ng isang katalogo ng mga cosplay. Sinimulan ni Akigami na isipin siya sa iba't ibang damit na nagpapakita ng sarili sa kanya. Natahimik sila at naging awkward ang lahat. Sinabihan niya itong maligo muna habang nanunood siya ng ilang hardcore na stepmom na pelikula at inaalam ang mga bagong galaw na nakikita niya. Tinapos ni Akigami ang kanyang paliligo at si Yuzuki ay naglalakad sa banyo nang walang pakialam. Binuksan niya ang TV at napagtanto niya kung ano ang pinapanood niya. Ang kanyang isip ay nahati sa dalawa at sinabihan siya ng mga ito na maging isang lalaki at umakyat sa hagdan ng kasiyahan kasama siya. Tumanggi siya at nangakong protektahan siya mula sa kanyang sarili. Sa banyo ay hindi makapaniwala si Yuzuki sa sitwasyong kinalalagyan niya at naalala ang ginawa ni Akigami sa harap ni Kiju. Naisip niya ito at nagpa siya na gusto niyang ibigay sa kanya ni Akigami ang maluwalhating tubo. Siya ay lumabas na gusto siya at nakita siyang nakatali sa pader ng pagkaalipin upang protektahan siya mula sa kanyang sarili. Nilagyan niya ito ng piring at natutulog na bigo. Sa susunod na araw ay bumalik sila sa templo kasama si Tsukuyo na naghihintay sa kanila. Sinabi sa kanya ni Yuzuki ang nangyari at nagulat si Tsukuyo na hindi pa sila nagsimulang gumawa ng mga sanggol. Binalaan niya si Yuzuki na huwag ipaalam sa sinuman sa paaralan na si Akigami ay nakatira sa kanila dahil sila ay isang madre. Nang maglaon kinukulit siya ng mga kaibigan ni Tsukuyo sa paaralan tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan at may mga nakasaksi sa kanyang paghalik sa isang lalaki. Sinubukan ni Tsukuyo na ipaliwanag ang sarili ngunit walang pakialam ang kanyang mga kaibigan at nagsimula ang chismis na may lalaki siya. Nagpakita si Akigami at mabilis na tumakbo si Tsukuyo para pigilan siya. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang klase upang bigyan siya ng tanghalian at pinaalis siya ni Tsukuyo bago siya magsalita ng anuman. Nagtago sila sa opisina ng nurse at sinabihan siya ni Tsukuyo na manatili upang maiwasan ang mga estudyante. Ang kanyang mga kaibigan ay pumasok upang tingnan siya at si Akigami ay nagtatago sa ilalim ng kumot. Nagsimula siyang gumalaw at pumasok sa loob ng damit niya. Napansin ng kanyang mga kaibigan ang lobo at itinulak siya ni Tsukuyo ng mas malalim sa kanyang mga melon upang takpan siya. Pagkatapos ay pinakiusapan siya ng kanyang kaibigan na sumali muli sa archery club ngunit tumanggi si Tsukuyo sa dahilan ng pagtulong sa kanyang pamilya. Umalis ang mga kaibigan at nagpahangin si Akigami. Hinihikayat siya ni Akigami na bumalik sa archery club at nadulas sila. Bumalik ang mga kaibigan at nakita si Tsukuyo sa ibabaw ng Akigami. Nang maglaon na panaginipan ni Tsukuyo si Yuzuki at ang kanyang magandang anyo sa archery ngunit umalis siya sa club patungo sa templo at nadurog ang kanyang puso. Malinis ang Akigami sa paligid ng templo nang pumasok si Yuzuki na may dalang busog at palaso. Tinanong niya siya kung gusto niyang subukan at tinatanggap niya. Itinuro niya sa kanya ang tungkol sa busog at siya mismo ang nagsasagawa nito. Nang maglaon pumunta si Akigami sa silid ni Tsukuyo at sinabi sa kanya ni Courage na masama ang pakiramdam niya ngunit kumbinsido siya na maaari niyang ibalik ito. Naghubad si Tsukuyo at tumambay si Akigami sa labas ng kanyang bintana para makipag-usap. Sinabi niya sa kanya na nahawakan niya ang lahat ng mga gawain sa templo at maaaring bumalik si Tsukuyo sa archery club na mahal niya. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang mag-archery at iniwan si Akigami. Naglalakad siya sa paligid ng lungsod at nagtatapos sa archery club. Nagsimula siyang lumingalinga sa paligid at natuksong muling mag-archery. Nagsimula siyang magpanggap na busog siya at nag-teleport si Akigami doon kasama niya. Tumakbo siya palayo at hinabol siya nito. Sinabi niya sa kanya na mukhang masaya siya sa paggawa ng archery ngunit sinabi niya sa kanya na si Yuzuki ang dahilan kung bakit siya sumali at sinira ni Yuzuki ang kanyang puso sa pag-alis para sa kapakanan ng templo. Pagkatapos hinawakan ni Akigami ang kanyang kamay at dinala siya sa likod ng templo. Doon ay nakita ni Tsukuyo si Yuzuki na nagpapana. Ayaw niya itong makita pero kinikilig siya sa kagandahang nakikita niya. Hinatak ni Yuzuki ang busog at nabigo ng husto ngunit nakikita pa rin siya ni Tsukuyo bilang pangalawang pagdating ni Michael Jackson. Lahat sila ay magsisimulang pasayahin siya na nagpulala sa kanya at sinubukang muli ni Yuzuki ngunit nabigo pa rin. Sinabi ni Yuzuki kay Tsukuyo na tumigil siya sa pag-archery dahil mabaho siya at hindi dahil sa templo. Itinuro ni Courage na mahal ni Tsukuyo si Yuzuki kaya nabulag siya sa kanyang kakilakilabot na kakayahan sa archery.
Pagkatapos tinanong ni Tsukuyo si Yuzuki kung mahal niya ang kanyang ginagawa at sinagot ni Yuzuki na mahal niya ang lahat ng kanyang ginagawa sa lahat ng oras na ito. Maya-maya binuksan ni Tsukuyo ang banyo at nakahubad si Akigami sa loob. Tumawa siya at sinabi sa kanya na babalik siya sa archery club at ito ay dahil sa kanya. Tinanong niya siya kung bakit marami ang ginawa niya para sa kanya at ipinaliwanag ni Akigami na alam niya ang higit sa sinuman kung paanong hindi niya magawa ang gusto niya dahil sa mga pangyayari. Pumasok si Tsukuyo at ipinakita sa kanya ang hiki sa kanyang mga melon na ginawa niya sa opisina ng nurse. Sinabi niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at pumunta para sa halik. Sa halip isinulat niya sa noo ang degenerate na tatay. Kinabukasan pinaghahandaan niya ito ng tanghalian at sinadya niya itong iwan kaya ihahatid ito ni Akigami sa kanya. Pagkatapos nagpakita si Akigami sa kanyang archery club at nagsimulang magtsismisan ang mga babae. Sinabi ni Tsukuyo sa kanila na siya ay pamilya sa kanya at sinabihan siyang umalis. Bumalik ang tingin ni Akigami sa kanyang ginagawang archery at ngumiti. Sa isang silid isinusulat ni Courage ang kanyang diary. Nagsimula siyang magsulat tungkol kay Akigami at sa kanyang mga alindog bilang isang lalaki. Iniisip niya na kakaiba si Akigami habang nagbabago ang kanyang pamilya pagkarating niya. Nang maglaon humakbang si Yuzuki sa timangan at nakita siyang mas mabigat kaysa sa isang balyena. Nagdaraos siya ng isang emergency na pulong ng kababaihan at isinumpa ang kamangha-manghang pagluluto ni Akigami bilang dahilan ng pagtaas ng kanilang timbang. Gumagawa sila ng mga plano upang mahawakan ang isyong ito at nagtapos na mag-ehersisyo simula bukas. Kinabukasan itinatalbog ng mga batang babae ang kanilang mga melon upang sunugin ang mga calorie sa yoga mat. Sa gabi na pagtanto nila na marami na silang nasusunog na calorie sa pamamagitan ng kanilang mga aktibidad at binabago ang kanilang diskarte. Iminumungkahi ni Yuzuki ang pagdijeta at ang mga babae ay nanlulumo. Itinuro ni Tsukuyo na kailangan nilang isama rito si Akigami dahil siya ang chef. Nahihiya siyang malaman nitong nagda-diet sila. Hinihiling ni Courage na manatili si Akigami magpakailanman dahil ang kanyang luto ay pang-Diyos at handa niyang ipagpalit ang kanyang kapatid para sa kanya. Nalungkot si Tsukuyo nang marinig iyon at hiniling ni Courage kay Tsukuyo na pakasalan siya kaya siya ang magiging bayaw niya. Ibinalik ni Tsukuyo ang pabor at sinabihan si Courage na pakasalan siya sa halip at nakita ni Courage ang pangitain. Pagkatapos nagsimulang magsalita si Yuzuki tungkol sa kanyang pagluluto at napagpasyahan na ang kanyang pagkain ay mababa sa calories at sila lang ang lumalaki lalo na ang kanilang mga pitchel. Pumasok si Akigami at dinalhan sila ng mga matamis upang subukan. Ang mga batang babae ay kumakain sa kanila at mahal nila ang mga ito. Nang maglaon isinulat ni Courage ang tungkol sa mga matamis na ginawa niya sa pag-asang hihintayin niya ito sa paglaki. Kinabukasan hiniling ni Yuzuki kay Akigami na magdagdag ng adobo na labanos sa kanilang pagkain. Nagtataka siya kung bakit at nakita niya itong may dalang palakol sa pag-aakalang ito ay para sa kanyang pagbitay. Nakakaramdam siya ng takot at naglalayong mapabuti ang kanyang kalooban. Pagkatapos gumawa siya ng mas masarap na almusal at hinahangaan ito ng mga babae. Hinahanap niya ang reaksyon ni Yuzuki at wala siyang nakuha mula rito. Namatay si Akigami at sinubukan ni Miya na buhayin siya. Pagkatapos naglakad-lakad siya at nakita si Yuzuki sa sahig na humihingi ng tulong sa kanya. Nandoon si Kiki at sinimulan niyang kilitiin si Yuzuki at gumawa ng masasayang ingay. Nang maglaon nalaman ni Akigami na nagsasanay lamang siya sa lahat ng oras na ito kasama ang palakol at ang almusal. Tinanong ni Kiki si Akigami kung gusto rin niyang magsanay at masaya niyang tinanggap ang alok nito. Pumasok si Miya at hiniling na magsanay din sa kanila. Nang maglaon nalaman ni Tsukuyo na nagsasanay sila at binalaan sila tungkol sa Tokodo. Ipinaliwanag ni Kiki na si Tokodo ang unang hakbang para maging pari. Nagulat si Akigami matapos malaman na hindi siya pari sa lahat ng oras na ito pagkatapos ng lahat ng mga tukso na kanyang nilabanan at lahat ng mga melon na hindi niya nilalaro. Pakiramdam niya ay niloko siya at pinapakalma siya ni Kiki sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang mga melon. Sinabi sa kanya ni Yuzuki na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan at ito ang unang hakbang ng kaliwanagan. Sinabi ni Yuzuki kay Kiki na nakumpleto niya ang 6 na oras ng tizo at sinimulan siyang sandutin ni Kiki upang makakuha ng reaksyon na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ipinaalam sa kanila ni Kiki na si Yuzuki ay kapareho nila ngunit ang kanyang Mamba mentality ay nagtulak sa kanya na maging mas mahusay. Naantig si Akigami sa kanyang pasya at sinabi kay Yuzuki na sasama siya sa kanya. Pagkatapos ay dumating si Kijo upang bisitahin ang templo at ang iba ay sumilip sa kanya at kay Yuzuki.
Naghinala si Kirage na narito siya para basain ang kanyang sausage at nagsimulang mag-init si Akigami. Nagsimulang mag-usap ang mga babae tungkol sa kung anong mga posisyon ang gagawin nila at nahuli sila ni Kijo na nakikinig. Sinabi ni Kijo kay Yuzuki na sa loob ng 3 buwan si Yuzuki ay kailangang gumanap ng Tokodo o hindi niya tatanggalin ang kanilang engagement. Kinabukasan sinimulan na nila ang kanilang pagsasanay para sa Tokodo. Desidido si Kiki na magmukhang tanga si Kijo at nagsimula sa pagtatanong sa kanyang mga trainees kung anong kulay ng kanilang panty. Nagbibiro si Yuzuki pero seryoso si Kiki. Ipinaliwanag niya na kahit ang kanilang damit na panloob ay kailangang sumunod sa mga patakaran at dapat itong puti. Wala silang puting damit na panloob at sinabihan sila ni Kiki na mag-full commando. Nagsimulang magkamali ang mga babae at pinasalamatan ni Akigami si Kiki para sa pagpapala. Pagkatapos ay nagsimula silang magsanay sa pagmumuni-muni at tatamaan sila ni Kiki kung sila ay lumipat. Nakarating si Akigami sa zone at nasiyahan sa kanyang panloob na kapayapaan habang sinisimula ni Kiki ang paghagupit sa mga babae at pinatalbog nito ang kanilang mga melon na nagpapasaya sa kanila. Nawalan ng lakas si Akigami at bumagsak. Pagkatapos ay kinopya nila ang sutra at pinuri ni Kiki ang kaligrapya ni Akigami. Sinabi niya sa kanya na turuan si Yuzuki at pumunta si Akigami para turuan si Yuzuki ngunit nag-ambala ng kanyang mga pitchel. Naghulog siya ng ilang tinte sa kanyang pondiya at gusto ni Mia na dilaan ito para sa kanya. Sinimulan niyang linisin ang kanyang willy at pinigilan sila ni Yuzuki. Maya-maya bumili sila ng puting damit na panloob. Sa gabi naghahanda si Kiki ng mga futon para matulog silang lahat. Naalala ni Kiki ang pag-uusap nila ni Kiju. Sinabi niya sa kanya na isang sec meeting ang gaganapin ng mga nakatataas sa loob ng 3 buwan kaya naman kailangang maging handa si Yuzuki. Kinabukasan wala ni isa sa kanila ang natulog at inilagay sila ni Kiki sa iba't ibang klase ng pagsasanay. Inilalagay niya ang mga ito sa isang sauna upang bumuo ng pagtutol sa kanilang pagnanasa. Tumingin si Akigami at nabaliw. Nagsisimula siyang isipin ang mga ito at ang kanilang magagandang daliri. Aksidenteng hinawakan ni Yuzuki ang kamay ni Kiki at nagsimulang humalukip-kip nang wala sa kontrol. Nag-back up siya sa mga melon ni Mia at sinabihan siya nito na magsipag. Tumalikod siya at nagsimulang magsalita tungkol sa kanilang pagsasanay. Pinag-uusapan nila ang kanilang karanasan sa pagtulog ng magkasama at sinabi sa kanila ni Mia na mayroon siyang fetish ng Adam's apple ni Akigami. Pagkatapos ibinahagi ni Akigami na siya ay mahirap sa buong magdamag. Matingkad na pula si Yuzuki at napagtanto niya kung ano ang gusto ni Kiki sa kanila. Sinabi niya na gusto ni Kiki na harapin nila ang kanilang mga hangarin at madaig ang mga ito. Sinabi ni Mia kay Yuzuki na ihayag ang kanyang mga hinahangad at tumanggi siya habang palagi niyang iniisip ang espesyal na sausage ni Akigami. Sinabi niya sa kanila na wala siyang makamundong pagnanasa ngunit sa kaibuturan niya ay nakaramdam siya ng inggit na malapit sina Akigami at Mia. Pagkatapos binati sila ni Kiki at sinabi sa kanila na ang nagsasabing wala silang pagnanasa ay ang pinakamasama sa kanilang lahat. Napatingin sila kay Yuzuki at namumula ito. Kinabukasan sumailalim sila sa kanilang pagsasanay at gumawa ng kaunting pag-unlad. Sinabihan sila ni Kiki na magpahinga at tinuruan silang huminto sa pag-iisip tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi. Nalungkot si Akigami na nagpapahinga sila sa bisperas ng Pasko dahil mayroon siyang PTSD ng kanyang ama na sinusubukang ipalaganap ang kanyang pagmamahalan sa pagitan ng kanyang mga manliligaw noong Pasko noong nakaraan. Nakita ni Yuzuki ang takot sa kanyang mga mata at inanyayahan siyang lumabas sa isang date. Si Yuzuki ay nagbihis ng maganda at si Akigami ay nagsimulang mamula. Pakiramdam niya ay nagde-date sila at nagsisimulang mabaliw sa excitement. Tinanong niya siya kung nakapili siya ng regalo at sinabi niyang hindi. Pagkatapos dinala niya siya sa isang Buddha gift shop na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan at tumingin-tingin sa paligid. Nakikita niya ang ilang mga butil ng panalangin at sinabi niya sa kanya na gusto niya ito balang araw. Ang kanyang kaibigan ay nagpakita at nagmumungkahi na kumuha sila ng isang couple prayer beads. Tinanong siya ni Yuzuki kung bakit niya ipinakita ang mga ito na pinagsasama ang mga kwintas at sinabi niya na ito ay dahil sila ay mag-asawa. Nagsimulang mamula si Yuzuki at nagsimulang ituro ng kanyang kaibigan na gagawa sila ng mga cute na sanggol. Si Yuzuki ay tiniklop at ginulo siya sa pamamagitan ng pagbili ng isang bagay habang si Akigami ay nakakita ng isang karatulang nagpo-promote ng paggawa ng sarili niyang prayer beads. Nang maglaon nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad at napagtanto ni Akigami na pinasaya niya siya dahil sa kanyang takot sa bisperas ng Pasko. Sa bahay pinag-uusapan ng mga babae ang tungkol sa kanilang mga taon at kung paano sila nagbago.
Napansin nila kung paano naging mas mainit ang mga batang babae at nagsimulang magsuot ng mga damit na nagpapakita ng kanilang mga kurba. Napagtanto nila na ito ay dahil sa Akigami at sa kanyang panlalaking presensya ang naging sanhi nito. Pakiramdam ni Kagura ay may problema siya at gusto niyang pigilan siya. Mamaya sinimulan nila ang kanilang Christmas party kasama ang mga batang babae na nakasuot ng Santa Claus outfits. May espesyal na plano si Akigami at gustong bigyan ng espesyal na regalo si Yuzuki para sa kanyang kabaitan sa kanya. Inilabas niya ang malalaking baril at nagluto ng isang espesyal na sulo-salo para sa mga batang babae na kahit na ang lakas ng loob ay gustong pakasalan siya. Pagkatapos nagsimula silang magpalitan ng mga regalo at si Akigami ay nagpapanik dahil gusto niyang ibigay ang kanyang regalo kay Yuzuki partikular. Sinimulan nilang itali ang mga regalo at binalot ni Miya ang sarili habang ang kanyang matamis na pisngi ang regalo ngunit pinigilan siya ni Tsukuyo. Pagkatapos ginawa ni Akigami ang parehong bilang ang kanyang mga organo ay ang regalo ngunit pinipigilan siya ng mga ito. Sinimulan nila ang kasalukuyang pagpapalit at nakuha ni Tsukuyo ang kanyang sarili ng isang kaina-hinalang vibrating object mula kay Yuzuki. Nakakuha si Akigami ng sarili niyang regalo at ipinagpalit ito ng kay Kagura na isang maruming DVD na puno ng mga larawan ng paa ni Miya. Nagsimulang maglaway si Akigami ngunit inalis ito ni Yuzuki sa kanya. Inihandog ni Kagura ang kanyang tunay na regalo na mga tiket sa isang pampublikong mainit na paliguan at lahat sila ay nagsimulang nasasabik. Nang maglaon sinamahan ni Akigami si Yuzuki sa paghahandog ng mga cake sa mga Diyos. Sinabi niya sa kanya na matagal na silang hindi nag-e-enjoy sa Pasko ng ganito at na ang kanyang mga regalo ay nagpaganda ng lahat para sa lahat. Sinabi niya sa kanya na nagpapasalamat siya para sa kanya at nakita ni Akigami ang kanyang pagkakataon na ibigay sa kanya ang regalo. Sabay silang naglalabas ng regalo at pareho pala silang gustong magbigay ng regalo sa isa't isa. Binuksan nila ang regalo at ito pala ang prayer beads mula sa shop. Isinusuot nila ang mga kwintas at tandaan na ang pagpapalitan ng mga kwintas ay isang tradisyon kapag ang dalawang tao ay nagpakasal. Nagsimula silang magtiklop na gustong saktan ang isa't isang ngunit si Kiki ay pumasok at niyakap silang dalawa. Ipinaalam sa kanila ni Kiki na may isyu sa seremonya ng Tsukuyo ni Yuzuki. Ipinaliwanag niya na ang seremonya ay gaganapin sa templong ito at ang seremonya ay maaaring kanselahin kung ang templo ay hahatulan bilang walang silbi pagkatapos ng inspection. Nagsisimula silang magpanik dahil hindi nila maaayos ang pangunahing figure ng templo dahil sira ang mga ito. Maya-maya pumunta sila sa mga hot bath at sinabihan sila ni Kiki na magsaya. Nagsimulang yumuko ang serbisyo kay Kagura at umiyak pa ang manager sa kanya. Hinatak ng isa sa mga Diyos si Akigami sa kanyang espesyal na silid at binigyan siya ng inumin na lumalabas na isang inumin na magpapaumbok sa kanya ng mga puno sa susunod na 3 araw. Samantala ang mga batang babae ay nagsimulang magulo na gustong makita ang cute na biceps ni Yuzuki. Sinabi ni Tsukuyo sa kanyang sarili na ayaw na niyang tumubo ang kanyang mga melon at ang lakas ng loob ay nagmamakaawa na bigyan siya. Sa paliguan lahat sila ay humanga sa katawan ng isa't isa at sinabi ni Miya sa kanila na gustong lumunin ni Akigami ang sinuman sa kanila. Pagkatapos pumasok si Kiki kasama ang kanyang mapangahas na mga pitchel at katawan. Nakita niya si Miya at nagsimulang lumabag sa kanyang mga melon ibinubulong sa kanya kung gaano ito kalambot sa kanyang tainga. Pumasok sila sa paliguan at nagsimulang mag-usap tungkol kay Kagura. Sinabi ni Miya sa mga babae ang tungkol kay Kagura at kung paano siya palaging nandyan kasama niya mula pa noong una at nakakaramdam siya ng tiwala na hinding-hindi siya ipagkakanulo ni Kagura. Biglang si Akigami ay kasama nila at nagtatago sa mga palumpong. Hindi niya hahayaang makita siya ng mga babae dahil ang kanyang wili ay matigas na parang bato. Napansin siya ni Kagura at piniling huwag pansinin. Pagkatapos tinanong niya ang iba kung ano ang gagawin nila kung sinisilip sila ni Akigami ngayon. Lahat sila ay sumang-ayon at nagtitiwala sa kanya na may dahilan para sa parehong paliguan sa kanila. Naantig ang pakiramdam ni Akigami at planong ipahayag ang kanyang regalo. Hindi sinakop ni Kagura ang isang bar ng sabon at ibinaba ang kanyang tuwalya upang ipakita ang kanyang napakalaking matigas na sausage. Nang maglaon pinarusahan nila siya ngunit naiintindihan nila ang kanyang mga pangangatuwiran at nagsimulang mamula sa kung gaano siya kalaki. Hindi makapaniwala si Kagura sa mga reaksyon nila at piniling manatili doon at ganoon din si Miya. Sinubukan ni Akigami na umalis at pinilit siya ni Kagura na manatili. Sa paliligo hindi pa rin bumababa ang kanyang malaking bagay at nag-alok si Kagura na tulungan siya. Sinimulan niya ang pagsalakay at itinulak siya sa kanyang mga limitasyon.
Hindi na niya kinaya at sinuntok niya ang sarili niyang adobo. Pagkatapos inamin ni Kagura na siya ang naging dahilan kung bakit niya ito pinagdaanan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang presensya ay sumisira sa kanyang mga plano na lumikha ng Ultimate Degenerate Plot Queen mula kay Mia habang nasa Japan. Gusto niyang magalit si Mia at matulog kasama ang 100 iba't ibang lalaki. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon at sinabi niya sa kanya na para sa kanyang pamilya ang lahat. Sinubukan ni Akigami na mga tuwiran sa kanya dahil ayaw ni Mia na ipagpatuloy ang pilosopiya ng kanyang pamilya ngunit tumanggi si Kagura. Biglang lumabas si Mia at nakita silang magkatabi, iniisip na dapat siyang sumali. Pumunta si Kagura sa likod niya at hinihipnotismo siya para makatulog. Pumunta siya kay Akigami at ganoon din ang ginawa niya. Nang maglaon nagising si Akigami kay Kagura na nagmamanolog tungkol sa kung paano ang kanyang pamilya ay isang katulong sa pamilya ni Mia tulad ng isang tapat na tagapagsilbi. Sinubukan ni Akigami na pilitin si Kagura para suportahan si Mia laban sa kanyang pamilya ngunit nabigo. Nakikita siya ni Kagura na kawili-wili at tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung natapos niya ang kanyang trabaho at utang sa templo. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang alisin ang hanggal na tradisyon ng kanyang pamilya na magkaroon ng maraming babae. Itinuro ni Kagura na pareho sila ni Mia. Pagkatapos nag-aalok siya sa kanya ng isang deal na babayaran niya ang kanyang utang at ayusin ang templo kung aalis lang siya. Nagulat siya at iniwan siya nito sa sarili niyang pag-iisip. Kinabukasan iniisip pa rin ni Akigami ang alok. Nagsimula silang gumawa ng mochi para sa kanilang mga taga-suporta at sumali si Akigami sa Team Tsukuyo at Courage. Itinuturo ng lakas ng loob na ang paggawa ng mochi ay isang degenerate na aktibidad kung saan hinahampas ng lalaki ang mochi hanggang sa ito ay maging malagkit at mag-atas. Si Tsukuyo ang pumalit sa paghampas at si Akigami ay nakatiklop nang makitang tumalbog ang kanyang mga melon habang hinihimas niya ang creamy mochi. Nagpalit sila ng posisyon at nawalan ng kontrol si Akigami nang makita ang kanyang malambot na mochi. Pinaikit niya ang sariling mata at sinabihan siya ni Tsukuyo na hugasan ang kanyang mukha. Pagkatapos tinanong ni Akigami si Courage kung bakit patuloy niyang ginagawa ang mga maruruming biro at sinabi ni Courage na gusto niya ito. Sinimulan niya itong panunokso tungkol sa mga melon ng babae at hinihiling na mabilis siyang maging adulto. Bumalik si Akigami sa paghampas ng mochi at nagpakita si Mia na nakasuot ng bunny girl costume na biniyayaan kami ng kanyang magagandang plot. Pagkatapos hinawakan siya ni Akigami mula sa likuran at binuhat siya para ihampas ang mochi habang nasa pondian nito. Nagpakita si Tsukuyo na may sariling costume na kuneho at si Akigami ay nagsimulang mawala ng malay. Natatawa si Kagura na nasa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos nagpakita si Yuzuki upang makita ang kakaibang pagkabulok na ito at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag nila at sinabi sa kanila ni Yuzuki na ito ay bahagi na nakakaasar kay Kagura na bigo ang kanyang mga plano. Nang maglaon pinagluto silang lahat ni Akigami at dinala ang ilan sa mga pagkain kay Kiki. Niyaya siya ni Kiki na uminom at umupo ito sa tabi niya. Nag-enjoy sila sa view at pinasalamatan siya ni Kiki sa pagtulong kay Yuzuki at nakaramdam siya ng pag-asa na sakupin ni Yuzuki ang templo. Pagkatapos tinanong ni Kiki si Akigami kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng lahat ng ito. Ipinaliwanag niya na pagkatapos maging punong pari si Yuzuki aalis siya sa pag-asang mananatili si Akigami sa kanya. Pagkatapos ay inalok niya siya na sumama sa kanya kapag kinuha niya ang sarili niyang templo at bibigyan niya siya ng malaking gantimpala. Kinabukasan pumunta sila sa isang dambana at ipinagdiriwang ang bagong taon. Binibigyan sila ni Akigami ng mga disguise dahil nasa teritoryo sila ng kaaway ngunit ipinaliwanag ni Yuzuki na ang mga templo at dambana ay naging malapit sa modernong panahon. Sinubukan ni Tsukuyo na buhusan siya ng kanyang mga bagong damit at sinimulan niya itong tawaging cute na nakakatakot sa kanya. Pinuntahan niya si Courage at tinawag din itong cute ngunit sinabihan niya itong tawagin ang mga babae na maganda sa halip na cute. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang payo at tinawag na maganda si Mia. Itinuro sa kanya ni Mia ang tamang paraan ng papuri sa isang babae. Pagkatapos tinawag ni Akigami na maganda si Yuzuki ngunit sinunod niya ang payo ni Mia at sinabi kay Yuzuki na gusto niyang yumuko ito na ikinagulat niya. Pagkatapos huminahon sinabi ni Yuzuki kay Akigami na matagal na silang nagpunta sa isang dambana ng magkasama at umaasa na muli silang pupunta sa susunod na taon. Nagsimulang isipin ni Akigami ang deal na inaalok sa kanya ngunit nagsimulang magsalita si Yuzuki tungkol sa kung paano niya paprotektahan ang templo sa anumang paraan. Naalala ni Akagan ang pangako niyang susuportahan siya at tumakbo siya papunta kay Kagura.
Samantala naalala ni Kagura ang pagkikita nila ni Namiya at Mio na nagrebelde laban sa maruming bulok na pilosopiya ng kanyang pamilya. Naalala niyang nagpaplano kasama ang ina ni Mia na ipadala si Mia sa Japan para maging harem queen siya. Ipinangako ng ina kay Kagura na makakaranas si Mia ng 100 iba't ibang dudes at kailangan niyang kunan sila. Nagsimula siyang mag-photoshop kasama si Mia hanggang sa magpakita si Akigami. Nakikita niya ang kanyang pag-unlad sa paglapit kay Akigami at hindi niya ito matanggap. Nang maglaon hinarap ni Akigami si Kagura at sinabi sa kanya na tinanggihan niya ang kanyang alok. Sinimulan siyang takutin ni Kagura sa paggamit ng kanyang utang ngunit umaasa si Akigami na makakahanap siya ng paraan hanggat sinusuportahan niya si Yuzuki. Sinabi niya kay Kagura ang tungkol sa pangako niya kay Mia na lalaban siya sa tabi nito at naasar si Kagura. Itinuro ni Akigami na nagagalit siya dahil mas inaalala niya si Mia kaysa sa mga layunin ng kanyang pamilya at naguguluhan si Kagura. Sinipa niya siya sa mga bola at tumanggi sa kanyang pagtatasa. Sumama si Kagura sa iba at humingi si Yuzuki ng payo sa kanya para mabilis kumita ng pera. Sinabi sa kanila ni Mia na may paraan si Kagura dahil matalik niyang kaibigan at masaya si Kagura na marinig ito. Makalipas ang ilang araw nagising si Akigami na refresh ang pakiramdam dahil hindi na masakit ang kanyang atsara. Pagkatapos nakipag-usap si Akigami kay Mia at si Akigami ay patuloy na hindi gumagana nang marinig ang pangalan ni Kagura pagkatapos niyang sipin ang kanyang mga mani. Nakita ni Mia na natatakot si Akigami kay Kagura at determinado siyang magkaayos sila. Tinanong silang dalawa ni Mia kung ano ang kanilang impresyon sa isa't isa. Nararamdaman ni Akigami na nanginginig ang kanyang crush nang makita niya si Kagura at si Kagura ay peke ang kanyang sagot na nagsasabi na si Akigami ay isang mahusay na tao. Nakita ni Mia ang potensyal at ikinulong silang dalawa sa shed tulad ng kung paano siya nakakulong doon kasama si Akigami. Nilock ni Mia ang pinto hanggang sa gabi at nagsimulang matakot si Akigami para sa kanyang buhay. Pagkatapos si Kagura ay may sapat na at pinilit ang kanyang mga pukana sa kanya kaya siya ay aatakihin siya at maaari niya itong sipin palabas ng mabilis. Tinanong niya ito kung bakit hindi niya sinabi kay Mia ang tungkol sa kanyang mga plano at sinagot niya na pinahahalagahan niya ang relasyon nila ni Kagura. May sapat na si Kagura ginamit ang kanyang plot armor at madaling sinipa ang pinto pababa. Nakikita niya ang isang plano upang mapaibig si Akigami kay Mia at sa halip ay dinala siya sa pamilya ni Mia. Kinagabihan binuhay ni Akigami si Tsukuyo para halikan siya at humalukip-kip siya sa kanyang mga haplos na lalaki. Iminulat niya ang kanyang mga mata at isa pala itong wet dream sa halos humahalik niyang tapang. Nakikiusap siya kay Courage na huwag sabihin kahit kanino sa pamamagitan ng panunuhol sa kanya. Nang maglaon nagsimulang isipin ni Tsukuyo ang tungkol kay Akigami at nagsimula siyang magluto ng almusal. Pumasok si Mia sa kusina at nakipagkaibigan sa kanya at pinagseselosan nito si Tsukuyo. Napansin at ipinakita ni Kagura sa kanya ang isang recording ng Akigami na nagbibigay ng mga backshot kay Mia sa shed. Hindi makapaniwala si Tsukuyo sa kanyang nakikita habang inaamin ni Mia na na-turn on siya kay Akigami. Pagkatapos sinimulan nilang tanungin si Mia at sabihin sa kanya na siya ay nasa gitna ng pagkabulok sa templo. Tinanong ni Tsukuyo si Mia kung gusto niya si Akigami at sinabi ni Mia na hindi. Ipinaliwanag ni Mia na siya lang ang kanyang kasama sa pagsasanay ngunit nakikita niya ito bilang ang pinakagwapong lalaki sa mundo na nagpaon sa kanya. Itinali nila siya at sinimulang tanungin pa siya. Nagsimulang maalala ni Tsukuyo ang lahat ng ginawa sa kanya ni Akigami at sinabi nito sa kanya na gusto niya itong pasayahin. Napansin ni Kagura at sinabi sa kanya na nagseselos siya kina Mia at Akigami. Pagkatapos si Akigami mismo ang pumasok at nakita si Mia na nakatali sa pagkaalipin at hiniling sa kanila na ipaliwanag kung ano ang kanilang ginagawa kay Mia. Hiniling ni Tsukuyo kay Kagura na ipakita sa kanya ang ebidensyang video na mayroon sila ngunit wala si Kagura ng kamera. Lakas loob na pumasok gamit ang kamera at pinindot ang play. Nakita niya sina Akigami at Mia na nagbubomba sa isa't isa at napansin niyang laro lang ito kaya ipinaliwanag ni Akigami na naglalaro lang sila ng Twister. Gamaan ang pakiramdam ni Tsukuyo at tinanong siya ni Courage kung ano ang iniisip niya. Itinulak niya ang sagot at sinuhulan siya ni Tsukuyo para manahimik. Nang maglaon na pagtanto ni Akigami na break na sila pagkatapos ipagdiwang ang bagong taon. Tiningnan niya ang supply ng pagkain at nakitang wala na itong laman. Pumasok sina Mia at Yuzuki matapos siyang marinig na sumisigaw na parang maliit na aso at iminungkahi ni Yuzuki na kolektahin nila ang kanilang taunang pagpupugay. Naglalakad sila sa mga taong umuupa ng kanilang lupa at humihingi ng kanilang taunang bigas.
Tinanong ni na Akigami at Miya si Yuzuki kung okay lang kung sumama sila sa kanya at sinabi niya sa kanila na okay lang. Ipinaliwanag niya na ito ay bahagi ng kanilang pagsasanay upang palakasin ang kanilang ugnayan sa kanilang mga tagasunod. Nakaramdam sila ng motibasyon na makilala ang mga tao ngunit sila pala ay mga asshole na ayaw silang bigyan ng pagkain. Nang maglaon nakaramdam sila ng pagkatalo ngunit tiniyak ni Yuzuki na tutulungan sila ng susunod na bahay. Pumunta sila sa susunod na bahay at tinulungan sila ng babae sa bigas. Pumasok sila sa kanyang bahay at sinalubong ang kanyang mga anak. Hiniling ni Yuzuki na maglaro sila at hiniling ng maliliit na bastard na makita ang kanyang mga melon at tinanggihan niya. Makaka-relate si Akigami at ang kanyang mga manunood sa mga maliliit na bastard sa pagnanais na makita ang kanyang mga pitchel. Pinagalitan nila na ang maliliit na bata at hiniling ng mga bata kay Miya na ipakita sa kanila ang kanyang mga melon. Ang ina ay nakikipag-usap kay Akigami at sinabi sa kanya na ang mga tagasunod ay hindi palaging ganoon sa nakaraan. Noong unang panahon lagi silang nagbibigay ng parangal at pagkain kapag nandyan ang nanay ni Yuzuki at pinaparamdam niya sa kanila na ligtas sila. Biglang tumakbo sa kanya si Miya dala ang kanyang mga melon para humingi ng tulong. Pagkatapos binibigyan sila ng babae ng mga supot ng bigas at nakaramdam ng nostalgia si Akigami nang maalala noong karge-karge sila ni Yuzuki. Si Yuzuki ang nagdala ng maraming tonelada ng mga ito at bumalik silang lahat sa templo. Kinabukasan sira pa rin sila at naghahanap upang ayusin ang kanilang punong guro. Napagtanto nila na wala silang pera ngunit ang pakiramdam ni Yuzuki ay optimistiko. Sinubukan ni na Akigami at Kiki na ay dailan ang kanyang pagiging tanga ngunit determinado si Yuzuki na malampasan ito dahil siya ang susunod na punong pari ng templo. Nang maglaon tinitingnan ni Akigami ang mga bakanteng trabaho at nakitang kailangan niya ng numero ng telepono sa kabila ng walang telepono. Pumunta siya kay Yuzuki na lumabas na nakasuot ng maid costume at iniwan siyang tulala. Tinanong niya ito kung ano ang mali at kinalma niya ang sarili para humingi ng pabor. Tinanong niya kung ano ang kanyang pabor at sinimulan niyang isipin ang paglilingkod niya sa kanya tulad ng kanyang Panginoon. Sinuntok niya ang sarili niya at hiniram ang phone niya. Nagsimula siyang yumuko para hanapin ang telepono na parang isang mabuting kapatid at namatay si Akigami nang makita ang kanyang matamis na pisngi sa harap niya. Ipinaliwanag niya sa kanya na kailangan niyang hiramin ang kanyang numero ng telepono para magtrabaho at ibinalik ni Yuzuki ang kanyang telepono. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang tumutok sa kanyang pagsasanay at hindi magtrabaho habang siya ang nag-aalaga sa lahat. Sinubukan ni Akigami na mga tuwiran sa kanya upang hayaan siyang tumulong ngunit sinabi niya sa kanya na responsibilidad niya ito dahil gusto niyang maging katulad ng kanyang ina na siya mismo ang gumawa ng lahat. Tinatanong niya kung ano ang eksaktong gagawin niya ngunit hindi siya makatingin sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga damit ay gusto niyang i-cream ang kanyang pantalon at hindi na niya ito mahawakan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang kasuotan ay pagmamay-ari ng kanyang kaibigan sa trabaho at nakatulog siya sa suot nito pagkatapos niyang mapagod sa pagtatrabaho. Itinuro ni Akigami ang kanyang katangahan na gustong kunin ang lahat ng ito ng mag-isa at hinahamon niya siya sa isang taya. Hinahamon niya ito na patulogin siya. Humihingi siya ng masahe at tinawag siyang wimp na walang bola para hawakan ang isang babae. Tinanggap niya ang hamon at sinimulan siyang imasahe na naging dahilan upang makagawa siya ng masasayang ingay. Nagsisimula siyang sumirit sa mga haplos nito at mas lalo pa itong tumiga sa mga galaw nito. Ang kanyang subconscious ay nagtulak sa kanya na lumalim pa at si Akigami ay nabaliw. Samantala nakikinig si Tsukuyo mula sa labas at nakakuha ng maling ideya. Pumasok siya at nakita ang kanilang massage session. Nagsimulang matulog si Yuzuki ngunit tumanggi siyang matalo sa kanilang taya. Pagkatapos ay sinabi ni Yuzuki kay Akigami na isipin ang sarili niyang negosyo at personal niya itong kinuha. Tinanong niya si Tsukuyo sa isang petsa sa isang kapricho at sinimulan ang kanyang kontrabida arc. Kinabukasan na panaginipan ni Tsukuyo ang tungkol sa pagpapakasal kay Akigami at pag-alog ng kama sa kanya. Nagising siya at na-headbutt si Kirej. Nang maglaon ay hindi niya maalis sa kanyang isipan si Akigami at nagpa siya na maging casual na lang sa kanyang date. Sinusuot niya ang kanyang mga paboritong damit upang ipakita ang kanyang mga pitchel at curve habang si Akigami ay lumabas sa kanyang mga damit na tae. Tinawag niya itong maganda at inalis ni Tsukuyo ang pagdududa sa kanyang isip. Pagkatapos ay plano niyang bumili ng bagong telepono bilang isang petsa at gamitin ang promo ng mag-asawa kasama si Tsukuyo. Sa tindahan ng telepono tinanggihan ng receptionist ang kanilang promo at nagmumungkahi ng mas magandang deal. Nakangiti sa kanila ang clerk at namumula si Tsukuyo na mukhang mag-asawa.
Pagkatapos binili ni Akigami ang kanyang inumin para pasalamatan siya sa araw na iyon at masaya si Tsukuyo na nakilala niya ang paborito niyang inumin. Balak niyang umuwi pero pinigilan siya ni Tsukuyo na umalis. Nagsisimula siyang nahihirapan kung ano ang sasabihin at hiningi sa kanya ang numero ng kanyang telepono. Nang maglaon masaya si Akigami na makita ang kanyang pangalan sa kanyang telepono matapos siyang iwasan ng bawat babae dahil sa pangalan ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanya na ginagamit niya ang telepono para sa mga lihim na komunikasyon at sinimulan ni Tsukuyo na isipin na nakikipag-ugnayan siya sa kanya ng palihim para sa ilang night pump session. Mamaya sa gabi siya ay nakikipag-ugnayan sa kanya at nagpasalamat sa kanya para sa petsa. Nagdagdag siya ng I love you in the end and Tsukuyo is confused as shit. Nang maglaon pinangarap niyang iwanan siya ni Akigami dahil sa pagiging boring sa kama at tumakas kasama ang ibang babae. Nagising si Tsukuyo sa isang brick na hawak ni Kirege dahil sanay na siya sa kanyang kalokohan sa umaga. Ilang taon na ang nakalilipas nangako si Yuzuki sa kanyang ina na papalitan niya ang templo. Ngayon ay nalulumbay siya dahil hindi pa niya nakakausap si Akigami simula noong insidente ng pink costume. Plano niyang humingi ng tawad at makita siyang kasama ni Tsukuyo pagkatapos ng kanilang date kaya tumakbo siya palayo sa selos at nakita siya ni Kiki. Nang maglaon naramdaman ni Akigami na kailangan niyang makipagkasundo kay Yuzuki. Sinubukan niya itong kausapin ngunit pinigilan siya ni Kiki at inilalayo. Tinanong siya ni Kiki kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Yuzuki kaya nagpaliwanag si Akigami at nakita na lang ito ni Kiki bilang mga batang away. Tinuro niya ang kanyang mga pitchel at tinanong siya kung ano iyon. Sinasagot niya ang matamis na magagandang melon at sinabi niya sa kanya na siya ay tama at mali sa parehong oras. Ipinaliwanag niya na sa iba't ibang tao siya ay isang babae, isang madre, isang pari at marami pang iba. Tinanong niya ito kung ano ang sinusubukan niyang sabihin at sinabi niya sa kanya na tumuon sa kung ano ang mahalaga. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung paano niya nakita si Yuzuki at si Akigami ay nagsabi ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Lumalabas ang tapang at ipinaalam na may mga bisita si Kiki na gustong umalis sa templo. Na-motivate si Kiki dahil babayaran sila ng mga bisita ng pera para ilipat ang kanilang mga libingan sa ibang templo. Pumunta sila sa mga bisita at nakitang si Yuzuki ang humawak sa kanila. Si Kiki ay humihingi ng pera ngunit si Yuzuki ay nangakong hindi kukuha ng pera mula sa mga tagasunod na umaalis tulad ng ginawa ng kanyang ina. Nalungkot si Yuzuki habang nararamdaman ng mga bisita na hindi na kasing ganda ang kanilang templo noong pinamunuan ito ng kanyang ina at nakita ito ni Kiki at itinigil ang kanyang pagsasanay para sa araw na iyon. Kinabukasan sinabi ni Yuzuki sa mga babae ang tungkol sa kanyang New Year's resolution. Hinanap niya sina Akigami at Tsuyuko sinabi sa kanya na hindi tumutugon si Akigami sa kanyang mga mensahe dahil kasama niya si Kiki sa isang misyon. Nakaramdam ng selo si Yuzuki at nagsimulang tanungin siya ni Miya kung paano niya nakuha ang kanyang numero. Sinimulan ng mga babae na siksikan si Tsuyuko at si Yuzuki ay lumayo ng mag-isa. Nararamdaman ni Yuzuki na maaari siyang maging kasing galing ni Akigami at napagtanto na ang lahat ay inaalagaan niya. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gumawa ng higit pa tulad ng kanyang ina na nag-asikaso ng mga bagay-bagay ng mag-isa. Pagkatapos ay naglalakad si Yuzuki sa paligid ng bayan upang maghanap ng trabaho at umuwing walang dala. Samantala nakikiusap si Akigami kay Kiki na ipagpatuloy ang pagsasanay kay Yuzuki ngunit tumanggi si Kiki dahil kailangang malaman ni Yuzuki ang kanyang sarili. Tinawag siya ni Tsuyuko at nagsimulang sumigaw na nawawala si Yuzuki. Tumakbo si Akigami sa ulan upang hanapin siya at tumakbo siya sa iba't ibang lugar ngunit wala siya doon. Samantala si Yuzuki ay nasa ilalim ng isang kahon sa isang lugar tulad ng isang babaeng walang tirahan at nakaramdam siya ng pressure na sundan ang kanyang perpektong ina. Naalala niya ang araw na isinara ng kanyang ina ang templo at sinabi sa kanya na wala sa kanya si Judas para iligtas ang templo. Nararamdaman ni Yuzuki na kailangan niyang magsikap pa para maging sapat para sa kanyang templo. Pagkatapos ay tumakbo si Akigami sa ilalim ng tulay at nakita siyang nag-iisa doon sa isang kahon. Nakikita niya ito sa kanyang pinakamarupok na estado at niyayakap ang kanyang mahinang kalunos-lunos na sarili. Niyakap siya pabalik ni Yuzuki at ninanamnam ang init niya. Mamaya sa bahay nilalagnat siya at nasa tabi niya si Akigami. Pareho silang gustong humingi ng tawad at hampasin ang ulo ng isa't isa. Nagulat si Yuzuki nang makita siyang mahanap siya at sinabi niya sa kanya na nakadikit siya sa lugar na iyon noong iniligtas siya nito kanina. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama na walang sino man ang dapat mamuhay ng mag-isa na kinamumuhian niya ngunit ginagawa niya itong isang magandang mantra sa buhay para sa kanya.
Hiniling niya sa kanya na isama siya upang maging bahagi ng kanyang buhay at si Yuzuki ay nagsimulang umiyak. Pakiramdam niya ay ayaw niyang mabigatan siya ngunit pakiramdam niya ay desisyon niya iyon at na-inlove siya sa templo. Naaalala ni Yuzuki ang kanyang ambisyon noong bata pa na protektahan ang templo sa pamamagitan niya at pinasalamatan siya sa pagpapaalala sa kanya. Pagkatapos ay pumasok ang ibang mga babae at tinawag si Yuzuki na tulala dahil sa pag-aalala nila. Sinabi sa kanya ni Suyuko na mahal nila ang templo gaya niya at dapat niyang isama sila sa kanyang pakikibaka. Pumasok si Kiki at sinabi sa kanya ni Yuzuki na bumalik ang kanyang ambisyon sa pagnanais na protektahan ang templo. Nakiusap siya kay Kiki na sanayin siya muli at pumayag naman si Kiki. Kaya sinubukan ni Akigami na pasalamatan si Kiki ngunit sinabi niya sa kanya na ginawa nila ito ng mag-isa. Pagkatapos nagpa siya si Yuzuki na huminto sa pagtatrabaho at humiling sa kanyang mga taga-suporta na tumulong sa pag-aayos ng templo. Kinikilala niya ang kanyang kahinaan at piniling yakapin ito sa pamamagitan ng paghiling sa iba na tulungan siya. Kinabukasan itinulak ng mga batang babae ang kanilang sarili sa Akigami, inilagay ang kanilang mga melon at kuting sa kanyang mukha. Nakaharap silang lahat ni Akigami at nag-e-enjoy sa bawat segundo. Bago umalis nag-aalala si Yuzuki tungkol sa templo ngunit sinabi sa kanya ni Akigami na tinakpan niya ito. Itinuturo ni Courage na si Yuzuki lang ang hindi itinutulak ang kanyang katawan kay Akigami ngayong umaga. Ang mga Diyos ng anime ay nakikinig at nagbubuga ng hangin na nagpapakita ng lilang panty ni Yuzuki na biniyayaan kami ni Akigami ng kanyang pusa. Kung nasiyahan ka sa recap na ito pagkatapos ay i-clap ang like button at magkomento na ang pagsali sa isang madre ay ang pinakamahusay na paraan upang magsimula ng isang harem ng mga uhaw na babae.